Meron po tayong paksang inihanda mga kapatid sa hapong ito bilang bahagi po ng ating pagkakatipong mga magkakapatid. Naway inyo pong matamang pakinggan at kung ang paksang ito po'y makakadagdag po sa inyong mga kaalaman, mga kapatid, inyo pong tanggapin. Subalit kung sa palagay po ninyo'y hindi po ito makakadagdag, huwag nyo na lamang po itong pansinin, mga kapatid. Ako po'y isang kagaya po ninyo, Exeter, nagsusumikap din, kagaya po ninyo. May kanya-kanya po tayong takbo sa ating pag-exit. Subalit hindi naman po ito dapat na maging mindset natin na kung tayo'y umixit na sa ating dating iglesia, magkakaroon tayo ng unlimited na unlimited na freedom na gagawin na lamang ang ating maiibigan kahit ito hindi na kaasang-ayon ng banal na kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Ang freedom natin, mga kapatid, ah, ay limitado kung tayo po yung mga Kristiyano. Ano? Hindi po natin pwedeng gawin ang ginagawa ng mga ibang tao na kumo sila'y umiksit na sa kanilang samahan ay iniisip nila na sila'y magiging malaya na ang gawin ang mga bagay na hindi nila dating ginagawa. Lalong-lalo na po lalong-lalo na po yung mga bagay ng sanlibutan ito. At upang wag na po tayo magluwat, mga kapatid, meron po akong isi-share sa inyo na isang paksa na ito po'y na-share ko na nung nakaraan. Pero hindi po dahil po sa error, hindi po ito na-record, mga kapatid, at nais ko po siyang ipaksang muli. Ah, pero hindi siya kagaya nung dati. Meron po akong idinagdag na konti para naman po mas maging relevant po siya sa ating pagkakatipon sa hapong ito. Ano? Ang ating paksa, mga kapatid, gaya po nung tanong kasi ito ng karamihan, no, ng mga exeter na kung sakasakali daw sa ating pag-exit daw, saan ba tayo pupunta? Ayun. Kasi may sinasabi yung ating dating pastor na lumabas kayo sa iglesia, di dala-dalan niyo yung Diyos sa inyong paglabas. Ayun po, ano. So maraming natatakot, mga kapatid, may mga closet pa, napakaraming closet na nag-aabang. Hindi sila makapag-decide na lalabas sila sa ating samahan, ano? Dahil bunga ng takot, dahil lahat tayo ay naniwala na ang iglesyang 'yan, ang tunay na iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Kaya marami po ang natatakot. Closet sila, ano? Sila nandiyan pa rin sila sa loob. At marami na rin ang nag-exit kagaya natin. Subalit sa ating pag-iisip, may problema. Ang problema, yung tanong na saan tayo pupunta sa ating pag-exit. Tayo ba'y ano na? Tayo ba'y magwawala na ba tayo? Tayo ba'y wala na tayong iglesia? Wala na tayong batas? Tayo ba'y gagawin na ba natin ng mga gusto nating gawin na hindi natin nagagawa dati? Tayo ba'y maghuhubad na sa camera? Ano bang gagawin? Tayo ba'y manliligaw na ng manliligaw? Ano? Ayun ba? Tayo ba'y mag-iinom na ng mag-iinom? Tayo ba'y magbibisyo na? Ano ba? Saan ba tayo pupunta? Totoo ba na sa ating pag-exit wala na tayong pupuntahan? It is the end of the road na ba ito sa ating pag-exit, mga kapatid? So yan po ang ating paksa na ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Sa isang paglalakbay, mga kapatid, ano? Marami tayong linalakbay sa buhay na ito. Ang isa sa pinakamahalagang sangkap
ng ating paglalakbay, mga kapatid, is alam natin kung saan tayo pupunta. Ano? We have to measure from point A to point B. Kung gaano ito kalayo, we can measure that through distance. And then we can measure that also through time and speed. Ano? Kaya kung lahat yan kinokonsidera ng isang piloto o isang driver, kaya mako-compute mo kung sa iyong paglalakbay, kung anong oras ka makakarating at anong araw ka makakarating. Pangalawa, direksyon. Kasi dapat alam mo kung saan ka pupunta. Kasi napakahirap maglakbay, mga kapatid, na hindi mo alam saan ka pupunta. Kaya sabi nung ating dating pastor, dala mo ba ang Diyos? Yun yung malaking dilema. That's the big problem. Na parang nangangatog ang ating mga tuhod, ano? Parang bang tayo'y naulila na, no? Parang nawalan na tayo ng sense of direction sa ating paglapas. So, wag po tayo mag-alala, mga kapatid. Sa hapong ito, sa awat tulong ng Panginoon, susubukan po nating alamin ang direksyon, ano, sa ating paglalakbay. So first of all, kung ikaw ay manlalakbay, lalong-lalo na po sa amin ng mga seaman, ano, kapag kasi nandiyan ka na sa laot, habang nasa tabi ka pa, alam mo pa eh. Iba kasi ang paglalakbay sa lupa, iba po ang paglalakbay sa dagat, at iba rin ang paglalakbay sa impapawid. Ano? Sa lupa, meron tayong tinatawag na mga landmark. Ano po, meron tayong tinatawag na mga streets. Kaya makikita nyo sa mga streets natin, welcome to Cubao. May mga ganun eh, no? Tapos, meron tayong makikita na sa street sign, halimbawa, New York Street, mga ganun, ano? May mga street. So, kung manlalakbay tayo sa lupa, mas madali ang maglakbay sa lupa dahil may mga signage po tayong maaring makita, mga arko na nilalagay ng mga gobyerno, mga street nilalagyan ng mga pangalan, ano, kaya mas madali po ang paglalakbay sa lupa. Paano kung maglalakbay ka sa dagat? So pag nasa dalampasigan ka pa ng dagat at nakikita mo yung kabilang isla na natatanaw mo sa malayo, madali din ho yun, mga kapatid. Kasi ang gagawin mo lang, didiretso mo lang yung bangka mo doon sa isla na yon. Halimbawa, merong 10 isla, natatanaw mo pa sila, madali ho yun. Kasi pwede mo siyang pamagatanan na isla number 1 o doon muna tayo pupunta. Pagkatapos isla number 2, number 3. Ayan. Ano? Tapos meron pa tayong tinatawag na pag medyo nalalayo ka, yung tinatawag na lighthouse. Ayan. Ginagamit ho yan eh. Ayun. Iyan ay kung sa malapit lang. Paano pag nasa open sea ka, mga kapatid? Pag nasa open sea ka, wala kang makikitang isla, wala kang makikitang kahit anong palatandaan kung nasaan ka man naroroon, mga kapatid. Ang tanging nakikita mo lamang doon ay dagat na walang patid at yung langit, ano, na walang patid din. Kasi hindi mo nakikita ang dulo. Ang tanong, paano ka ngayon maglalayag kung ganun ang nakikita mo? Malaking problema. So, sa mga seaman, alam nila ang kanilang gagawin sapagkat meron po kaming mga instrumentong ginagamit. Lalo na ngayon, meron pang GPS na ginagamit, no, yung Global Positioning System. Ano. Ganyan din po sa impapawid. Kung kayo po nakasakay na ng eroplano. Habang mababa pa yung lipad ng eroplano, nakikita mo pa yung baba, yung ground. Kahit papaano nakikita mo pa yung bubong. Most probably, pwedeng sabihin mo na hindi ako maliligaw kasi nakikita ko pa yung bubungan namin. So banda ron, bubungan ni Aling Nena yun. O banda ron, bubungan naman ng munisipyo. So nandun ka lang. Paano pag umangat ka na? Sasabi natin mga 70,000 feet or 100,000 feet na wala ka nang nakikita sa baba, kundi ano na lamang, parang mga langgam. Yun ang problema mo. Ano? So paano ka ngayon aabot? Kung halimbawa pupunta ka na Saudi, asan kaya banda rito yung Saudi? Kunyari ikaw ay may piloto, ano? Nasaan kaya Saudi rito? O banda kaya doon? Dumiretso ka doon, hindi ka nakarating ng Saudi. Nakarating ka sa Mindanao, ano? Nako, iba. O.
Igaganon mo na naman yung ano mo, ililiko mo na naman. Oh, Saudi ka pupunta eh, nakarating ka ng ano, ng Amerika, ano eh. So wala, mahirap mga kapatid, maglakbay sa himpapawid at saka sa karagatan. Ano, kung wala kang kasanayan, wala kang kaalaman, you don't know where to go, mga kapatid. Pero sa mga manlalakbay, ano, meron silang tinatawag na, spiritually speaking naman, sa atin, na mga exeter, kung hindi mo rin alam ang pupuntahan mo, yeah, totoo. Pwede ka talaga matakot doon sa sinasabi po nila na saan ka talaga pupunta pag exit mo. Ano na, 'di ba? Ano na, 'di ba? Umexit ka na eh. Ano na ngayon? Saan ka na pupunta? Yari ka, 'di ba? Ayun. So hindi tayo maliligaw mga kapatid. Don't worry. Kung meron tayong mga instrumento, ano, na gagamitin. Aabot talaga tayo doon. Hindi tayo mawawala. We have to know our true north na sinasabi. If you know the north, yan lang naman ang ginagawa ng ano ng mga seaman, ng mga ano, ng mga piloto. Lagi lang nilang reference yung north na yon. So from the north, kung ang direction mo is east-west, so alam mo yung north, so igaganon nila. I-direction nila dun sa east-west, may mga degree yan, mga ganon. Ano? So let's not go to the ano, dun sa malalim ng technicality nila ano. Kumbaga binabanggit ko lamang po ito para magkaroon tayo ng idea o comparison na saan nga ba talaga tayo pupunta. Ayun. So if we know the true north, yung norte, we can go around the world mga kapatid na hindi tayo maliligaw. Ano? Kasi hangga't hindi mo alam yung norte na yon, ay maliligaw ka kasi papunta ka pala ng east, eh, padiretso ka ng norte o padiretso ka ng west, eh, east pala yung pupuntahan mo kasi wala kang reference. Pero kung alam mo yung true north mo, hindi ka maliligaw. Ano po? Ayan. So yung true north, geographical meaning in navigation geography, the true north refers to the direction along the Earth's surface toward the geographic North Pole. So lagi lang nakatungo kasi doon yung ano, yung compass ano, doon sa North Pole. So from that, alam mo na kung saan ka pupunta. So in the Christian perspective, some Christian use true north to describe God, Jesus Christ, or the Bible as the ultimate source of truth and moral direction. Ayun naman, sa mga spiritual speaking naman, of course, ah, kung tayo nagre-reliyon, nakaturo lagi yung true north natin sa Panginoon, kay Kristo, sa Biblia, yun yung ating true north, ano, para hindi tayo maligaw sa pagre-reliyon. Mm. Ayan. Ito po yung ginagamit po ng lahat ng manlalakbay, mga kapatid. Mapa marino o mapa piloto. Ayan. So, pag marunong ka nito, you can travel around the world. You can go places na hindi ka maliligaw and you can also calculate yung kung gaano kalayo. Isipin mo, nako-compute po ng piloto mula Dubai hanggang Pilipinas, 9 hours. Ayan. Plus minus 9 hours. Ayan. Kung ang Cebu Pacific ang sasakyan mo or Philippine Airline, 9 hours yan. It's either 8.5 or 9. Hindi yan lalagpas. Ano. Nako-compute yan eh. Pero kung sasakay ka ng, ano, ng Cathay Pacific, of course, dadaan pa siya ng Hong Kong. Or kung sasakay ka ng Thai Airways, dadaan pa ng Thailand. That is another thing. Pero nako-compute puli ng lahat. Kaya dun sa itinerary ninyo, sa inyong flight, nandoon yung oras. Kunyari, Singapore Airlines, 15 hours. Kasi meron kang layover na 6 na oras sa Singapore. So nako-compute nila yung ano, yung oras at saka yung ano, yung araw ano, kung hanggang kailan ka makakarating doon sa patutunguhan mo. Ganon din po sa ano, sa cruise, kung nakasakay na kayo ng cruise ano. Nako-compute ng piloto kung ilang araw yung travel niya. Kunyari, cruise from Philippines to Japan. So, nako-compute ho nila yan. From Japan to China, China. Nako-compute nila dahil alam ni ho nila yung direction. Eh. So, yan po ang kagandahan ng paggamit ng instrumento. Ano? Ayan. Ganito po yung sea, ano? Ganito po yung itsura ng open sea. Ano? Dito sa picture, may mga ibang barko pa nga dyan. Pero kung titignan ho ninyo, hindi mo makita kung saan ka pupunta eh, kung wala kang compass.
Hindi mo alam kung ikaw ay aatras, ikaw ba ay kakaliwa, kakanan, hindi mo alam. Yan lang exactly ang nakikita mo sa dagat, kagaya po ng lugar na kinaroroonan ko. Langit, tubig, wala na. So, saan ka pupunta? Hindi mo alam kung saan lupalop ng mundo ka naroroon kung wala ka po nung kompas na yon, mga kapatid. Okay, so tuloy na po tayo mga kapatid. That's enough for my introduction regarding doon sa ating True North. Ano, ito po mga kapatid, ito pong ginagawa ko ngayon. Ano, ako po yung nagre-research dahil ang claim ng mga iglesia, sila ang tunay na iglesia. Ano, napakarami pong mga iglesyang nagki-claim, lalo-lalo na yung pinanggalingan natin, na tayo daw ay nakaugnay doon sa iglesia ng Diyos, ano, sa Biblia. So therefore, kung tayo nga ang iglesia ng Diyos sa Biblia, it means yung iglesia natin ang totoo. Kaya tayo ngayon natatakot na umalis, ano. So, pabayaan muna natin, wag muna tayong mag-go further behind that. Let's go to the records, ano? Let's learn from the history, ano? Kasi wala namang lahat po ng anumang bagay na dinatnan natin sa mga panahon na ito. Meron ho yang pinanggalingan, mga kapatid. May pinanggalingan. Kagaya halimbawa nung kahit yung Coke nga lang may history yan eh, no? Alam mo kailan ba nagsimula yung Coca-Cola, ganyan, ano? Sino bang nakaimbento ng cola? O, saan bang lugar yan nagsimula? O, ganon din yung pantalon na Levi's. Napakasikat ho niyan. So hindi naman yan basta Levi's lang, ano mga kapatid. May pinanggalingan yan. Kaya kahit ano pa, ang pantalon na palabasin mo ngayon na maong, kagaya ng mga Prigo, kung ano-ano ng ano, iba pa rin ang Levi's, ano? Iba pa rin ang original. Yan. So, of course, may pinanggalingan yan. Hindi naman basta lumitaw na lang, Levi's to, original. O, ba't mo nasabing original? Ano, may history. No? Kaya tignan natin yung history, mga kapatid. Bago tayo, kasi pinag-uusapan natin ng reliyon, ano, dinatnan na lang kasi tayo ng reliyon 2,000 years later, ano. So, based sa history kasi, si Kristo, siya'y naparito, 2,000 taon na ang nakakalipas, ano, nung siya'y naparito. So ngayon, para hindi tayo maligaw, kasi lahat naman, sabi nga, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng bawat espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami ang nagsilitaw sa mundo na mga bulaang mga propeta. So lahat ho yan. Kagaya nga po nung sinasabi ko po nung nakaraan, we have 43,000 denomination right now, mga kapatid. Out of saan nanggaling yung 43,000? Siyempre nanggaling yan sa isa. Dahil ilang iglesia ba yung itinayo ni Kristo? Ang sabi niya, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O. Ilan ba yung iglesyang itinayo ni Kristo 2,000 years ago? Isa. Bakit ngayon we are 43,000 denominations? Christian ha, hindi ko kasama yung mga ano dyan, yung iba. Christian lang ho. Marami pa kasing iba't ibang reliyon sa mundo. Meron tayong tinatawag na Buddhist, Hindus, Shinto. Marami ho yan eh. Confucianism, marami yan na mga reliyon na hindi kasali doon sa 43,000. I'm speaking about Christian denomination na sa kasalukuyan, makikita nyo sa internet, 43,000 denomination. Saan ba nagmula yung 43,000? Bakit napakadami ho nila? Ang tinayo ni Kristo, isang iglesia na sa ibabaw ng batong ito'y itatayo niya ang kanyang iglesia. Ayun po, ano? Okay. Tuloy po tayo mga kapatid. Ayan. Ah, Katoliko, ano? Kiniklaim kasi ng mga Katoliko, ano, na sila daw ang totoong iglesia, mga kapatid. Pero alisin muna natin yung kasi pag naririnig po kasi natin yung salitang Katoliko, ano, ang agad nating naiisip yung simbahan diyan sa Quiapo na may Nazareno, ano o kaya yung simbahan diyan sa Pangasinan, yung Manawag na may Our Lady of Manawag, o kaya yung simbahan diyan sa may diyan sa Pier ng Manila, yung basta't yan agad ang naiisip ho natin yung diyan sa EDSA Shrine, yan agad yung dito sa may Perpetual Help, sa may Parañaque, ano. Yun ho agad ang naiisip natin, ano, pag sinasabing Katoliko, ano po. Pero alisin muna natin yung ating mga alam, ano. Sabi nga, kung gusto mong maglakbay, kung gusto mong makapag-move on, you have to unlearn kung ano man yung doktrinang itinuro sa atin, mga kapatid.
I-unlearn mo and then tignan mo muli ang banal na kasulatan into fresh eyes na sinasabi. So the term Catholic comes from the Greek word katholikos, meaning universal. So yun lang pala ang ibig sabihin ng Katoliko, hindi pala siya pangalan, ano? Hindi pala ito pangalan, mga kapatid, kundi isa-isang Greek word dahil ang bagong tipan ho ay isinulat sa Griego. Na ang Griego na Katolikos, ano, o Catholic, nanggaling sa Greek word na Katolikos, nang ibig lamang sabihin nito ay universal. Later, maintindihan niyo ho dito, ano? Mababasa po natin ito sa Act 9:31, ano? Greek and English, originally, ayon, hindi ko mabasa kasi Griego ho siya. Kagaya nung nangyari sa akin sa Arabic, ano? Nung tinrace ko ho yung Allah, hindi ko mabasa into Arabic writing dahil Arabic ho yun, ano? Ganon din ho pala dito sa Griego. Kung babasahin mo at hindi ka nakakaintindi ng sulat nila, hindi mo rin mababasa, ano? Pero yung naka-highlight, yun ho ang Katolikos. Ayun po, ano? Okay. So the church throughout all. Oh. Ayun pala ibig sabihin no, nanggaling pala ano, ang universal doon sa gawa ng mga apostol 9:31 nang ibig sabihin throughout all o Katolikos. Judea and Galilee and Samaria had peace. Ayan. The phrase Catholicos is where the word Catholicos is conceptually rooted. Doon pala nagmula ho yung ano, yung phrase na yon na Catholicos. Ano? Alisin niyo muna, wag niyo, sabi ko kanina, wag niyo munang isipin yung simbahan sa Quiapo o simbahan sa Manawag, simbahan diyan sa Parañaque. Wala, alisin niyo ho muna, ano, mag-aaral ho muna tayo ng history. Yung sa Catholicos muna. Ano po? Ayan. So, ang ibig lamang palang sabihin ng Katoliko ay throughout all or universal. Laganap. Over time, this idea of the universal church was described as Catholic Church by early Christians. So, nung early Christian ho pala, ang tawag po pala nila sa kanilang iglesia ay Katoliko. Pero hindi yung Katolikong naiisip nyo ngayon, ano, sinabi ko ho sa inyo. So sila noon, ang tawag ho nila, kasi hinahanap ko rin po kasi yung iglesia ng Diyos, mga kapatid. Wala. Kayo, pwede ko po kayong maghanap ng iglesia ng Diyos. Kasi naghahanap ako ng artifact, tablet, maybe tablet, ganun, kasi mahilig po yung mga tao noon na umukit. At least mahagip man lang yung iglesia ng Diyos na inaniban ni Mr. Soriano. Ano? Doon daw ho siya umalim. So, iglesia ng Diyos po ay never been existed na as a group nung unang panahon, nung panahon ni Kristo. Wala. Wala hong nag-exist. Kundi ang tawag po pala sa mga o sa mga Kristiyano noon, ang tawag sa kanila ay Katolikos o Universal. Ano? Katolikos o Universal. Kasi sila po'y lumaganap sa Judea, sa Galilea, Samaria, at kung saan-saan pa. Ano po? Historically, the Catholic Church or Catholicos refer to the universal Christian Church that traces its origin to Jesus Christ and the apostles. So, sila pala, ang tawag po nila dati sa iglesia ay Universal Church. Ano? Na kung igigriego, kung gegreguhin, sabi nga, igigriego, ang tawag sa kanila ay Katolikos, yung Universal Christian Church. So, na ang ibig lamang sabihin po ng Katoliko ay universal. Bakit po universal? Dahil ito po yung nakakapagtaka, no, nung panahon na yun. Ano? Kahit saan ka pumuntang iglesia, sa Jerusalem, sa Galilea, sa Efeso, sa Thessalonica, sa Antioquia, sa Roma, iisa lang ho yung kanilang doktrina. Iisa lang yung aral na kanilang sinusunod. Bagamat ngayon, pwede kasi nating pag-isahin ang ating alam eh. Kagaya ho ngayon, nandito po ako sa Abu Dhabi, nasa dagat, ano, naririnig niyo po ako. So kung ano yung thought ko this time is naririnig na po ninyo. Samantalang nung unang panahon, wala pong ganyan. Wala pong ganito na internet. Wala hong telepono na yung mga taga-iglesia ng Efeso, pwede nilang tawagan yung iglesia ng Thessalonica. Magkakahiwalay po yan. Sa Europa po yan eh. Na yung iglesia ng Antioquia, pwede niyang ilong distance yung iglesia ng Roma o iglesia ng Jerusalem. Wala. Pero ang nakakapagtaka,
kung bakit ho sila tinawag na universal o katoliko sa Griego, ano, kasi Griego naman po talaga isinulat ang Bagong Tipan, kaya tinawag silang Katolikos dahil kahit saan ka magpunta na iglesia nung panahon na yon, iisa lang po ang kanilang ginagawa. Iisa lang ang kanilang aral, iisa lang ang kanilang doktrina, iisa lang ang kanilang awit, iisa lang ang kanilang kultura, iisa ang kanilang ginagawa. Kaya tinawag po silang Universal Church o Katolikos. Ano? Kalimutan niyo muna yung sinasabi kong simbahan diyan sa Quiapo. Hindi po 'yan, mga kapatid. However, in modern usage, Roman Catholic is often used to refer specifically to the branch of Christianity under the Pope in Rome. So ito namang ngayon, ipasok na natin yung Katoliko na alam nyo, yung Roman Catholic. So yung Roman Catholic is often used to refer specifically to the branch of Christianity. Isang branch lang ho pala yung Roman Catholic, mga kapatid. It means napakaraming iglesia ho nung panahon na yon, na ang tawag sa mga Kristiyano noon sa kanilang grupo ay Katoliko. So isa sa mga Katoliko nung panahon na yon, sa madaling salita, ay yung tinatawag na Roman Catholic. Isa lang po siya, mga kapatid. Isa lang yan. So it means hindi yan yung sinasabi ng Biblia na Katoliko. Hindi yan, hindi niya solo. Marami ho sila. Kasi meron nga sa Efeso, meron sa Antioquia, meron sa Thessalonica, meron sa Roma, meron sa Ganire, ganon. Meron sa Jerusalem, meron sa kung saan-saan ho sila nakarating. Ang maaring itatanong nyo sa akin, bakit ganon? Akala ko ba ang mga apostol, hindi lumabas sa Jerusalem at doon lang at si Pablo lamang ang lumabas. Ibang topic ho yan, mga kapatid. Ibang topic. Pero bibigyan ko kayo ng hint. Ang sinabi kasi ng Panginoong Yesus, humayo kayo sa buong mundo at inyong ipangaral ang ebanghelyo, sinabi niya sa mga apostol, at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. So sinabi niya to sa mga 12 apostol, kasama doon si Judas, nung sabihin ni Kristo. Inutusan niya silang lumaganap o pumunta sa buong mundo at mangaral ng ebanghelyo. Kaya hindi po totoo na ang mga 12 apostol ay hindi lumabas ng Jerusalem. Hindi rin totoo na si Pedro hindi nakarating ng Roma. Hindi yan totoo. Dahil inutusan ho sila ni Kristo na ipanlaganap ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo. Ayun. Hindi naman ho siguro sila makulit na inutusan sila, ayaw nila lumabas. Ayun po. The first biblical reference to the word is found in Act 9:31. Yun na nga po yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Tagawa 9:31. Basahin ho natin. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa ay pinagtibay at sa paglalakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Ang lakas ho nilang dumami, mga kapatid, nung panahon na yon. Gawa 9:31. So, sa Griego lang naman, ang ibig sabihin, sa buong o universal, lumagana po kasi sila, Judea, Galilea, Samaria, lumabas ho sila. Nakarating ho sila ng Antioquia, nakarating sila ng nakarating sila ng Alexandria sa Egypt, nakarating ho sila hanggang sa India, particularly sa ang lugar sa India na narating ho nila as far as India noong panahon na yon ay itong tinatawag na Tamil Nadu, at saka dito sa Kerala, India. Ayan. So kaya nung nalaman ko na ang nakarating na apostol doon, walang iba kundi si Santo Tomas, yung doubting Thomas, Siya po yung nakarating sa Indiano. Kaya nung nalaman ko yun, napahiya pa nga ako sa mga Indiano na we are claiming to be the only Christian nation in Asia. Hindi naman tayo narating ng mga apostol. Pero ang India, napakaswerte, narating ng isa sa mga apostol na si Santo Tomas. Ayon sa history. Hindi ayon sa istorya, hindi. Kundi ayon sa history with the physical evidence traceable. Ayun, nakarating ho doon si Santo Tomas. Tapos ito namang si San Marcos ay nakarating naman ho siya dito sa Alexandria ng Egypt.
naipaksa ko na po ito dati mga kapatid, parang konting wrap up lang ano. Itong si San Mateo naman ay nakarating diyan sa diyan sa Ethiopia at sa iba't ibang lugar pa. Napakarami po ng apostol, 12 po ang apostol. Si Pablo naman ay nakarating sa iba't ibang parte ng Europa at ng Asia. Yun nga po yung Efeso, Corinto, Thessalonica, kung saan Roma, yan, kung saan-saan nakarating itong si Pablo. Gayon din po itong si Lucas. Ano po? So, siguro po hindi ko nababasahin yung mga kapatid, yung buong talata ng Gawa 1 hanggang 31. Ikukuwento ko na lang po sa inyo. Nung panahon na yon, noong si Pablo, pupuntahan niya sana yung mga alagad, itong mga apostol ng ating Panginoon. Pupuntahan niya sana sila sa Damasco, dahil mapang-usig yan eh. Actually, yung isa sa siya yung nag-utos na batuhin eh. Anong pang pangalan nun? So ganyan po si Pablo noon, nung hindi pa siya naanib sa Katoliko. Hindi Katolikong yung alam ninyong simbahan nung hindi pa siya nagiging part ng Kristyanismo. Si Pablo po ay walang ibang ginagawa kundi umuusig dahil siya'y matibay sa kanyang relihiyon na tawag dito, Hebrew. Hebrew po sila eh. Jewish, Hudyo. Siya po ay Hudyo. So siyempre, lahat ng tumutilig sa kanilang reliyon na Judaism, kailangan parusahan ni Pablo. So doon siya ipapunta. This is his way to to Damasco. Noong magpakita sa kanya ang Panginoong Yesus. Ano? Tapos siya ngay nabulag diyan. Nabulag nga po siya diyan at nag-usap sila ng Panginoong Yesus. Merong isang paksa ho diyan na dinala nga siya sa ikatlong langit Meron pong ibang paksa. Tapos ang istorya ho nito, after 3 days, pinapunta siya kay pangalan nito kay Natanya kay Ananias para siya ipanalangin siya ni Ananias. Nagdududa pa nga si Ananias dito nung gawin niya yun dahil nga alam nila na si Pablo yung manguusig ng mga Kristiyano. Ayan po. So ito pong 9:1 hanggang 31. Ito yung conversion ni Pablo kung saan kung gaano siya katapang nung siya'y Hudyo pa, nag-iba ang ihip ng hangin, sa pamamagitan ng milagro ng ating Panginoong Yesus, Nakausap niya nga ang Panginoong Yesus dito at ang nangyari biglang naging Kristiyano ho siya. Siya'y nabautismuhan dito. At ito nga, pagdating nga sa ito nga sa 30 at nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea at sila'y sinugo nila sa Tarso. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia. So nung maanib si Pablo, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia, mga kapatid. Dahil nabawasan sila ng manguusik eh. Nung sa panahon kasi ng mga sa Judaism, tooth for a tooth eye for an eye. Kaya sa kanila, pwede silang pumatay kung ikaw ay lalaban sa Judaism. Legal yan sa Judaism, Ganun po yan. So nung maanib si Pablo, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia, mga kapatid. Nagkaroon. Ito yung way to Damasco. Isipin ninyo. So, ibig sabihin ng Damascus, sa Syria ho yan labas na ho yan ng Israel, mga kapatid. So, it means, sino pupunta niya sa Damasco kung ang mga apostol nasa Jerusalem lang? Kaya palpak ho yung Jerusalem na yan na sinasabi po nung ating ah, pastor na ang mga 12 apostol ay hindi lumabas sa Jerusalem. Hindi. Sino pupuntahan ni Pablo sa Damasco o Syria? Kung ang mga apostol nasa Jerusalem, dapat pupunta siya sa Jerusalem, Okay. Basahin niyo na lang po itong talatang ito, mga kapatid. So sa 31, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea na sinasabi. At Samaria palibhas ay pinagtibay at sa paglalakad na may takot sa Panginoon na may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. So therefore, tingnan mo ang mga lugar
Judea, Galilea, Samaria. O, lumaganap na ho yan sila talaga. Mula sa Jerusalem, palabas na ho sila ng Jerusalem dyan. Ano? Kaya nga, nakarating sa Damasco na nga niya hinahabol yung mga apostol eh. Ayun, no? Damasco na. It means, labas na lang ano yan. Labas na ho yan ng Jerusalem, mga kapatid. Yan. Nakakasunod po ba tayo, mga kapatid? Mag-chat lang po kayo kung nakakasunod. Ano? The early church established by the apostle was simply called the Christian church and was not divided into different denomination like today. So nung una po, ang tawag po sa mga ano, sa isa sa tawag ho ng mga tao, yung itinayo ng mga apostol na iglesia na tinayo ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito, ano lang yan? Christian church lang ang tawag. Hindi ho siya nadi-divide ng kung nakagaya ng mga iba't ibang denomination ngayon na 43,000 na ho tayo. Iisa lang ho sila noon. Kaya nga Universal 1, Katolikos 1. Ayan, isa lang. Pero universal sila ano. Hindi kagaya ngayon na 43,000 ho tayo. The term Roman Catholic became more common use after the Great Schism. Ito na. Mabilis na ho yung istorya na. So ang iglesia pa lang yan na itinayo ni Kristo na Katoliko. Ano? No, ibig lang sabihin ng Katoliko, wag yung isipin yung simbahan diyan sa diyan sa Quiapo. Na Katoliko o ibig sabihin nito sa salitang Griego ho yan eh. Parang yung Allah lang, salitang Muslim o salitang Arabic na ang ibig sabihin ng Allah kasi ay God. Okay. So yung Katoliko o yung Universal Church o yung tinatawag nilang Christian Church, iisa lang yan, wala siyang maraming denominasyon until 1054 AD. So nung 1054 AD, nagkaroon ho ng tinatawag na Great Schism. Ano ho ba yung Great Schism? Ayan. Yung Great Schism, nag-split ang iglesia for the first time sa dalawa. Ano? Yung isang split, yun nga yung Roman Catholic Church under Pope. At yung pangalawa namang split, yung the Greek Orthodox Church na nire-reject naman nila yung papal authority. Ayun. So nagkaroon ng problema ang iglesia noong 1054, kaya tinawag na Great Schism. Yung leader ng Orthodox, tiniwalag niya yung kanyang sarili. Yun namang leader ng Roman Catholic, tinawalag din niya yung kanyang sarili. Nagtiwalagan ho sila. Dahil hindi sila magkasundo sa isang, meron ho, mamaya papakita ko sa iyo kung ano yung hindi nila ang isa sa hindi nila pinagkasunduan, ayaw ng Eastern Greek Orthodox, ano, na ma-under sila ng Pope. Yun ang ayaw nila. No? Hindi nila kinikilala yung Pope as one leader ng buong iglesia. Kundi ang paniniwala ng itong Orthodox na ito, pare-pareho lang sila, pantay-pantay lang. Obispo, yun ang pinakamataas. Tapos kung ilang iglesia sa buong mundo, lahat po yun independent pero universal. Yun po sila, yung Orthodox. Ito namang Roman, yung isa sa mga iglesia noon, o isa sa mga Katoliko, yung Roman Catholic, yung nandyan sa Rome na sinasabi, gusto niya na i-under naman niya lahat sila sa kanya, under the Pope. Yun, dun ho nag-split for the first time itong iglesyang itinayo ni Kristo. So sa loob ng 10,000 at 10,054. Ayun po. Ganon katagal na iisa lang yan. At during this time also, diyan din lang din lumitaw yung pangalang Roman Catholic nung magkaroon ng schism para ma-identify nila ang sarili nila kung sino ba sa kanila ang Roman Catholic at sino ba sa kanila ang Orthodox. Yun ho. Therefore, walang Roman Catholic na pangalan sa loob ng 10,054 at wala ring Orthodox na pangalan sa loob ng 10,054 until this day nung magkaroon ng schism. Doon lang nila in-identify, kami, Roman Catholic kami. Kayo, kami naman, Orthodox kami. Doon lang ho, mga kapatid. Pero before that, pre-schism period, wala hong ganun. Walang Roman, walang Orthodox. Lahat po sila'y Katoliko noong panahon na yon. Sana po nakakasunod po kayo. Ayan. In the first few centuries, that around 1,600 years, Christian followed the teaching passed down from the apostles, which later
formed the foundation of the Catholic Church. Okay? So, ang ibig kong sabihin nito, bagamat nagkaroon ng schism po, o nagkahiwalay ang iglesia into two, naging dalawang po ang iglesia o ang Katoliko na iglesia, naging dalawa o ano. Pero nanatili ho sila, ang mga Kristiyano, nanatili sila sa teaching passed down from the apostle. Ang hindi lang nila pinagkasunduan yung pamumuluan sila ng Bishop of Rome na Pope. Yun lang ang hindi nila pinagkasunduan at saka yung isa, nakalimutan ko, hindi ko na isulat dito sa aking slide. Dalawa ho yung hindi nila pinagkasunduan. Pero ganito po yung isa. Naniniwala po ang early Christian o yung apostolic churches. Lahat po kasi apostolic church yan itong mga ito. Na ang Espiritu Santo ay nanggagaling lamang sa Ama. Yun ang apostolic church. Ito namang Roman church, ang sabi niya, pati kay Kristo, nanggagaling din ang banal na Espiritu. Yun po yung isa talaga na talagang hindi nila napagkasunod. Kaya nag-split sila noong 1054. Pero prior to that, iisa lang ho yan. Ang tawag ho sa kanila lahat ay Catholic. Na ang Catholic na yan, ang ibig lang sabihin, Universal Church. Na yung Universal Church na yan, yan po yung simbahan o yan po yung iglesia na itinayo ni Kristo na pinamunuan ng mga apostol na ipinasa-pasa ho nila. Kaya po yung paniniwala ho natin dati na natalikod daw ang iglesyang yan, hindi ho yan natalikod. Katunayan, pupunta ka ng Europa, mga kapatid, yung mga simbahan nila, pwede mong i-verify na ang mga simbahan yan ay 2,000 taon na sila nag-i-exist. Nag-verify, may record, pwede mo siyang i-test sa carbon dating test kung ilang taon na talagang nakatayo yung mga simbahan na yan, kapatid. Anyway, huwag tayo masyadong lumalim dyan. Since ito'y lamang. The early Christian considered themselves part of the Holy Catholic and Apostolic Church as stated in the Nicene Creed. The first recorded use the term Catholic Church was by Saint Ignatius of Antioch around 107 AD. He wrote, "Wherever Jesus Christ is, there is a Catholic Church." So, si Saint Ignatius po pala. Yung Saint Ignatius na ho nito na sinasabi, hindi ho yan Roman Catholic ha, mga kapatid. Hindi ho siya Roman Catholic, kundi isa sang Katoliko. Na siya, ginamit niya yung salitang Catholic Church noong 107 AD. Na itong si Ignatius na ito ng Antioquia, mga kapatid, siya ay naging estudyante ni San Juan de Bilabid. Si Juan de Bilabid namatay siya noong 100 AD. So naging estudyante ho niya itong si Ignatius na ito. Na itong Ignatius na ito, isa siyang obispo ng Katoliko, hindi ng Roman Catholic. Ayan. The apostles and their successors, bishop, maintained the unity of the church and upheld the teaching of Christ. Ayan. Early Catholic hierarchy, pre-schism. Ayan. Ang una-una sa kanila, apostol. Ayan. Ang pangalawa sa kanila, obispo. Yan po yung hierarchy nila noon. Apostol, obispo. Pangatlo, presbyter o presbyteriano. Yan ho yung mga elder o yung mga pari. Pang-apat, deacon o diakono. Ayan po yung composition ho ng iglesia nung panahon na yan. Panglima, laity. Laos, meaning people of God. Yung mga lay people. Ayan. Ayan po ang ng iglesia. Ayan po yung kanyang organization. Ganyan po yung kanyang ganyan po siya ang composition ng iglesia ang itinayo ni Kristo. Apostol, obispo, presbyteriano, diakono, at saka laity. Ayan. Meron pong talata niyan, mga kapatid. Di ko na lang nailagay dito. Una-una yung mga apostol. Ayan. Nabanggit ho lahat yan. Yan po ang composition ng iglesyang yan na itinayo ni Kristo. So, which church is the true apostolic church? If we define Catholic in its original sense as universal, then the Church of the Apostle is the Catholic Church, which include the Roman Catholic Church. Ayon. The church, like the Eastern Orthodox and some Protestant group, also claim to be the true continuation of the apostolic faith. The Roman Catholic Church claimed direct apostolic succession from Peter, who they believe was the first pope. Bakit po nangyari yon? Bakit itong Roman Catholic Church ay nagki-claim
na ano, na siya ay yung bishop ng Rome ay nagki-claim na ano, na siya daw ay direct succession ni Peter. Kasi si Pedro po kasi mga kapatid, ano, doon nakarating ho kasi siya doon at doon siya na martir doon sa Roma. Kung nasa saan po yung Vatican ngayon, doon po talaga inilibing si Pedro. Na martir ho siya doon ng Imperyo Romano, mga kapatid, sa kanyang pangangaral. Siya po yung obispo eh. Si Pedro ay obispo, kagaya ni Pablo ay obispo din, mga kapatid. Ang mga apostol kasi obispo. Yan nga po yung idea ng Orthodox eh. Lahat naman yan ay obispo. Ano? Ngayon, merong ano, yung remain ni Pedro, meron kasi nakalagay doon sa kanyang ano, sa kanyang puntod na Petros Ini. At yan po ay mabe-verify ho yan na ang bangkay ang ano na yun, ang puntod na yun ay 2,000 years ago na. Kaya naniniwala po ang Church ng Rome o ang mga Katoliko sa Rome na si Pedro yung ah, kauna-unahang papa by history. Pero si Pedro hindi niya alam 'yon. Kung si Pedro ang tatanungin ninyo, ang nag-declare lang noon yung mga iglesia, yung mga kapatid na nasa Roma, mga kapatid. Bakit? Dahil si Pedro po, napakalaki po ng role niya sa simbahan, ano? Ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Pedro, sabi niya, iniibig mo ba aga ako? Opo, Panginoon, pakanin mo ang aking tupa. At saka kay Pedro kasi sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Saka yung kung ano man ang kalagan mo sa langit at sa lupa, ikakalagan sa langit. Kung ano man ang ipagpatawad mo sa lupa, ay ipagpapatawad din sa langit. Ayun po yung mga authority ni Pedro. Kaya nung namatay siya sa Roma, yung iglesia doon, na isa sa mga katolikong grupo, dineclare nila na si Pedro yung ultimate, no? Na ultimate authority pagdating sa iglesia. Na yun naman ang kinontra ng mga iglesia sa Eastern, itong mga Greek Orthodox, na hindi raw, dapat daw pantay-pantay lang sila. Yun po yung pinag-awayan nila noong 1054. Ayan po. Ngayon po, mga kapatid, kailan naman itong mga Protestante lumitaw? Lumitaw ho sila 16th century. Ayan, nung lumitaw naman si Martin Luther dyan, sila John Calvin, naglitawan naman yung tinatawag na reformist. So nung 16th century or 1600 AD, doon po nagsimulang dumami ang Christian group na yan. Na nung una isa, tas naging dalawa nung Great Schism until nung dumating si Martin Luther nung 16th century, na tinawag niya yung sarili niya na the Reformist, doon po nagsimulang dumami ng dumami ang mga iglesia. Ano po, yun doon nagkaroon ng factory ng mga denomination. Paglabas ho ng ng protestante, mga kapatid. If we ask which church today follow the apostle, the Roman Catholic Church along with the Eastern Orthodox Church maintain apostolic succession and many early Christian tradition. Kaya po yung nagme-maintain ho talaga nung yung succession ng mga apostol, ayan yung mga tradisyon, itong mga na ito, itong mga Orthodox Church at saka itong Katoliko, ito pong Roman Catholic. Yan talaga minintain ho nila yung tradisyon na yan, Ayun. Is there difference between Roman Catholic and Catholic? May pagkakaiba ba? Meron. Catholic Universal Church, the term originally referred to the whole Christian church founded by Christ through the apostle. So, yung ang pagkakaiba nilang dalawa, pag Catholic, lahat na huyan sila. Yung mga Orthodox Church na napakarami, nalaga na po sa Europe, yung Efeso, Antioquia, Thessalonica, yan, yung dito sa Ethiopia, dyan sa lahat po yan ay Catholic, kung ibig sabihin Universal Church. Ngayon, yung Roman Catholic, nire-refer lang ito sa isang particular na area, isang particular na lugar. Yun nga po yung iglesia sa Roma, kaya Roman Catholic. Ayun po. Na nung later on, dineclare nila na dahil namatay sa kanila si Pedro, nandoon yung kanyang bangkay, dineclare nila na magkakaroon ng parang mataas o parang pinaka-leader sa mga obispo, yung Bishop of Rome, na yun nga, binigyan nila ng another title na Pope. Ayun po, mga kapatid. Na yun naman ang inayawan ng Katoliko o ng mga Eastern Orthodox na napakarami po. Ayun po.
So historically, all Christians were part of the Catholic Church, but after the Great Schism of 1054 AD, Christianity is split into Roman Catholic under the Pope and Eastern Orthodox independent churches. Later, during the Protestant Reformation of 16th century, many Protestant groups rejected the Catholic structure altogether. Yun naman ang naging problema, mga kapatid. Noong 16th century, nung lumitaw si Martin Luther, nireject lahat ng protestante yung mga tradisyon, yung succession ng mga apostol, mga kapatid. Nangyari lang yan noong 16th century. Kaya wala na eh. Kaya tignan mo, bakit ang Roman Catholic Church may misa, may Eucharistia, may binyag, may ganon. Pagdating po sa Protestant, kasi Protestant, tayo po'y bilong sa Protestant, mga kapatid, no? Yung MCGI, we are part of the Protestant. Pagdating sa atin, wala na ho tayong Eucharistia. Nakita niyo po. So, ibig sabihin, sa loob po ng 1,600 years, pinapractice ng mga Kristiyano yung Eucharistia. Pero nung lumitaw ang Protestante, 16th century, nireject ho lahat yan. They rejected that at nagbuo sila ng another format po ng iglesia ayon sa kanila. Ayun po. So ano ba yung it means so 1054 walang Roman Catholic na sinasabi. Lahat po sila ay Catholic. Wala ring Orthodox before the schism. So nagkaroon lang sila ng parang identity nung mag-split sila. Kami Roman Catholic kami. Sabi naman ng Orthodox kami, mga Orthodox kami. Doon lang ho nagkaroon yan. So, in the first 1,000 years, wala. Iisa lang ho sila. And then, nung 16th century nga, nagkaroon ng factory ng mga denomination, ayun na, nireject na yung apostolic succession, nireject na yung mga tradisyon, ang dami na nilang binago nung lumitaw po ang protestante and we are part of that, mga kapatid. So sa tingin ko dito, pinayagan naman ng Panginoon ho yan na mangyari. No? Na mula sa isa, naging dalawa at naging protestante at ngayon na napakarami na ho natin. Ano? Mhm. So yung Orthodox po, ang ibig lang sabihin yan, again, isang Griegong salita ito, na ang ibig lang sabihin ho nito, correct belief. Yun lang ang ibig sabihin ng Orthodox or right teaching. So, mini-maintain nila. Kaya hanggang ngayon po, kung ano yung nakikita mo sa Roman Catholic, ganun din ang nakikita mo sa Orthodox, mga kapatid. So, Orthodox refer to the churches that follow traditional belief and practices such as the Eastern Orthodox Church. Ayun. So, it can also refer to the holding traditional Christian doctrine as opposed to heresy or heterodoxy. Marami silang binaka, mga kapatid, together yung heresy na sinasabi. Na kagaya nung si Cristo daw ay totoong tao daw. Ganon. Binakahuyan nila ng mga Kristiyano o ng mga Katoliko. Orthodox follow traditional belief and practices still nowadays. Ayun. Ito yung pinapalo ho ng mga Orthodox. Kasi tayo sa tuwing Apostolic Church, kagaya na sinasabi ko dati, antimanong pinupuntiryan ng ating mga mata, yung mga Roman Catholic. O, hindi natin alam, meron palang Orthodox, mga kapatid. So yung Orthodox hanggang ngayon, kung ano yung pinapalo ng mga apostol ngayon, pinapalo pa rin po nila hanggang ngayon. Kagaya ng veneration of icon. Yes, icon, this is a deeply rooted practice in orthodoxy. Sabi niya, icon are not worship but venerated deep respect as they point to heavenly realities like Christ, like Theotokos Mary, and the saints. Orthodox believes kiss icon, light candle before them, and pray in front of them. Theology icon affirm the incarnation, God took on visible flesh. Ibig sabihin po, itong mga Orthodox, pag nagsimba ka sa kanilang mga simbahan po, napakarami pong icon dyan, mga kapatid. Yung sa Catholic nga, ilan-ilan lang eh. Meron lang pa isa-isa sa gilid, tapos meron lang pa isa-isa sa altar. Minsan 5 lang doon sa altar ng Roman Catholic. Itong Orthodox, tingnan nyo na lamang po dyan sa inyong siguro naman naka-online kayo. Tingnan nyo yung loob ng Orthodox, punong-puno ng mga icon, mga kapatid. Ayan. Kasi yan po ay hindi, kagaya nga po nung sinabi ko dati, hindi ho nila yan sinasamba, kundi binibenerate, ginagalang ho nila
Nandiyan ang icon, hindi para sambahin nila, kundi tularan ho nila yung pinaggagawa nung nakalista, yung nakadrawing sa icon. Dahil nung unang panahon, maraming mga tao ang no read, no write. So nakakapangaral lang po yung mga apostol sa pamamagitan ng mga litrato, mga kapatid. So kapag may litrato, madali nang magmostra-mostra. Halimbawa, ito, ayan. Tuturo mo litrato, ayan, magagalit. O, mumostra mo, halimbawa, hindi nakakaintindi ng Grego yung inaaralan mo. Pag may picture, sa pamamagitan ng litrato, pwede mong imostra na ito yung bawal, ito yung hindi bawal. Ganon, ano. Wag na nating palalimin pa ito. Ito'y part lamang ng aking paksa. Ayun, divine liturgy, ano, apostolic succession, seven sacrament. O, isa sa mga sakramento po, mga kapatid, yung Eucharist. Ano, prayer and fasting tradition, theology. Ayan. So, icon Christ, ito yung icon po na nasa Orthodox. Na 2,000 taon na nilang pinapractice po. Ayan. Yung Pantocrator. Ayan. Ito po 2,000 years old na ito. Itong picture na ito ni Kristo, mga kapatid, icon. Ayan. Kasi sa pamamagitan nito, pwede nilang ikwento kung sino si Kristo. Ito, merong Kristo, ganyan. Kagaya nga po nung dito sa Pilipinas, di ba? Kaya nga yung mga ating mga pambansang bayan, hindi sinisira yung bahay nila, pinipreserve. Pati yung mga kansorsilyo nila, pati toothbrush, pati kung ano-anong ginamit nila noon. Pati mga pana, espada nila na ginamit. Hindi po yung tinatapon, pinipreserve ng ano yan, ang National Museum. Para pag nagpunta ka doon sa bahay nung kagaya ni Jose Rizal, hindi pala kwento si Jose Rizal, hindi pala siya parang kwento-kwento lang sa libro ng kasaysayan, kundi totoo palang may Jose Rizal. Ganyan din ho itong mga ito, mga kapatid. Kaya nga may picture sila, may mga ho sila, meron po silang mga relics na sinasabi para hindi ka maniniwala na sila yung mga pantasya lamang o kwentong barbero. Totoo pa lang may Kristo, totoo pa lang may Maria. Ito pa yung isa, yung Theotokos. Ayan, familiar po siguro. Ito po hindi sa Catholic po ito, na Roman Catholic, ito pong pinapakita ko. Ito po sa Orthodox, mga kapatid, na 2,000 taon na po ito na kanilang pinapractice. Ayan. Itong mga icon na ito. Ayan. So, Catholic and Orthodox, they believe in the real presence. Ito naman po, mga kapatid, actually, tapos na po ako, Pero sasampulan ko lang po kayo na kung bakit ang iglesyang mga apostolic churches, na yan naman ang ginawa ng nating mga protestante na pinalitan, Gusto kong mag-focus doon sa tanong ni Sis Janet dati tungkol sa Eucharist, Yung Eucharist po, it is not just a symbol, mga kapatid. Yung Eucharist. Hindi ho siya symbol. Kasi tayong mga protestante, ginawa nating simbolo yan eh. Simbolo lang daw yan. Okay. Ito pong Orthodox at saka Catholic, pinanatili ho nila itong Eucharist, isa sa mga sakramento. Ano ba ano bang meron dito? In the Mass, the bread and wine become the actual body and blood of Christ through a process called transubstantiation. Pag inangat ng pare is either Orthodox or Roman Catholic. Pag angat po niya doon sa hostya at saka doon sa alak, nagkakaroon po ng tinatawag na transubstantiation at yun po yung nagiging totoong laman at dugo ng Panginoong Yesus. Okay? The appearance of bread and wine remain. Ganun pa rin sila. Pa rin, hostya pa rin, saka alak. But the substance changes. This belief is rooted in Jesus' word. This is my body. Ito nga po yung sinasabi. Ang sabi kasi ni Kristo, this is my body, this is my blood. Mateo 26:26 hanggang 28. Ang sabi ni Kristo, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Nangyari ito sa Last Supper. At pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila nang nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas
hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit na lang ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Importante po ba itong ano na ito, mga kapatid? Itong sinabi ni Kristo na ito, na siya'y kumuha ng tinapay, pinagputol-putol at sinabi niya at nagsasabi. Dumampot si Jesus at pinagpala, pinagputol, ay binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. This is my body, this is my blood, sabi niya. Sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So it is not a symbolic. Makikita nyo po sa ibang talata. At sinabi ni Kristo, hindi na daw siya muling iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon. Alin yun? Yung ano siguro, ang sinasabi ng araw na yun, yung paghuhukom na sinasabi, na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. So next time na iinom siya, doon na sa kaharian ng kanyang Ama. Saan yun? Sa langit. Hmm. At the Last Supper, Jesus said, this is my body, which is given for you. This is in remembrance of me. Sa Lucas din po pala, nakasulat din ito eh. Remembrance, aalalahanin mo si Kristo. So it is not a symbolic. Kasi kung gusto mong maalala si Kristo, sabi niya, ibinigay niya yung kanyang laman, yung kanyang dugo sa pamamagitan nung ano na yon, nung tinapay at alak na yon. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Lucas 22:20. This is also found in Mateo, yung binasa ko kanina. The words do this are not just a suggestion. They are a command to continue this sacred act. Utos ho ito eh. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Na ito'y nireject ng karamihan sa mga protestante, kagaya natin. We rejected this. Di ba ang sabi sa Biblia, ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Importante ho ba ang Eucharistia, mga kapatid? Ang sagot, siyempre, oo. Opo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kainin mo ito, inumin mo, ito ang aking dugo. Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. Samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinasabi, inyong kunin ito, ang aking katawan. Dumampot ng saro at nang siya'y makapagpasalamat, ibinigay niya sa kanila at doon nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan. Tipan pala yun mga kapatid eh. Tipan ho pala yun, mga kapatid, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Hindi, ano yan, Brad Mike o Chosen One. Ano yan eh, sa apostol yan eh. Kasi wala namang sinabi si Pablo yan. Tayo kasi naniniwala tayo kay Pablo. Sige, ano sabi ni Pablo? Unang Korinto 11:23 hanggang 26. 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanlo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito na pag-aalala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon ay sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. So gusto mo maalala ang Panginoong Yesus? Gawin mo to. Sa loob ho ng 1,600 years, ginagawa po ito ng mga Kristiyanong Katoliko. Hindi Roman, hindi Orthodox. Basta't ang tawag sa kanila, Katoliko. Na pagdating ng nating mga Protestante, 16th century, tinanggal ho natin yan. Sabi natin symbol. Paano symbol yan? Ano po? Paano ang simbolo to? Gawin ninyo ito eh. Pinapagawa eh.
Meron man naman gawin ninyo ito, simbolo lang ito. Hmm. Papaano ho tayo ngayon, mga kapatid? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, 26, at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hanggang sa dumating siya. Ang tanong, dumating na ba ang Panginoong Yesus? Sagot, hindi pa. Pinagkamatayan nga ni Bes yan eh. Kaya rin ako nasuspindi. Kasi sabi ko, hindi, wag na natin isama yung suspension ko dati. Nagpasuspindi kasi ako, mga kapatid. So hanggang dumating ang Panginoong Yesus, aalalahanin pala natin ang Kristo sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng alak ng saro. Ang tanong, nandun ba si ano? Paano nalaman ni ano yan? Ni Pablo yan? Nandun ba siya? Di ba nga kinausap nga si Pablo doon sa Damasco, dinala nga siya doon sa ikatlong langit. Ipinakita sa kanya yan? Sinabi sa kanya yan? Hmm. Ang sinabi niya, hanggang sa dumating siya. Kaya napaka-importante po ng banal na Eucharistia. Ano po, mga kapatid? Sis Janet, ito na yung tinatanong mo sa akin dati. Ano? Ayan. Mag-ano pa tayo ng isa pang matibay na talagang yan po'y pinapagawa. Ano? Ito yung matibay. 1:53 hanggang 66. 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban ng inyong kanin, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Pinapakain po ba, mga kapatid? Pinapakain. At ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So, kailangan mo palang kumain nito. Kasi para ibangon ka sa huling araw, mga kapatid. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Very logic. Siyempre, pag kinain mo yung Panginoong Hesus, paano, di ba sinasabi nga ng born again, tanggapin si Hesus! Tanggapin si Hesus! Oh, eto, ganito mo sa tatanggapin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Nandyan, oh, hindi naman to symbolism eh. Sino ba si San Juan? Siya yung beloved apostle ni Kristo. Kapag beloved, ibig sabihin, may mga sinasabi yung beloved mo na hindi alam ng iba. Ano? Oh. Paano mo tatanggapin? Ang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Sabi ni Kristo. Kung papaanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Marami nga sa kanilang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Makakarinig noon. Mabigat ho talaga eh. Isipin mong ipapakain niya yung kanyang laman, bawal nga sa ano yun, sa Hudyo. Cannibal, di ba? Napakaselan nga nila eh. Kaya nga nung una ho, mga kapatid, ano, kaya rin inuusig ang mga Kristiyano dahil ho dito sa talatang ito. Akala ho nung mga Hudyo, cannibal sila. Kumakain sila ng laman ni Kristo, yung nilalapang, ano. Hindi eh. Di ba nagbigay na nga siya ng halimbawa eh. Sa pamamagitan ng tinapay at nung saro, nagsa-substantiation po yun. Pag-angat ng pare, ano, nagiging laman at dugo ni Kristo. Ayun po, mga kapatid. Yan ang paniniwala ng mga Katoliko
na hindi Roman Catholic ng mga Kristiyano, ano po, sa loob ng 1,600 taon until dumating lang itong sila Martin Luther nung 16th century at binago nilang nireject ho nila yan. Ano? So, wag na tayong doon. Dito na tayo sa talata. Ano? Tuloy. Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? O ano? Tanungin ko kayo mga kapatid. Tanong po ni Kristo tayo, nakakapagpatisod ba sa inyo to? Sinasabi nyo, simbol lang to. Oh, sino yung simbol? Hindi nga simbol eh. Kung simbol, di sana hindi na nagganon si Kristo. Ano? Eh sabi ni Kristo, tanong niya po sa atin. Oh, ito bagay nakakapagpatisod sa inyo. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Oh, eh di lalo na matitisod siguro kayo. Kung makikita ninyo ang anak ng tao umaakyat sa kanyang lumilipad, eh wala namang eroplano noon. Umaangat. Oh. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Anak, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus na buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino naman ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ayan pala, kinatisuran pala ito eh. Akala kasi nila, yung literal na laman ni Kristo, eh, ipapalapang ni Kristo, hindi man lang niluto. Yung kakagatin na siya, parang ano, para silang mga kanibal. Yung iba, hindi rin nila naintindihan. Ano? Kaya noon parang ang dami na natisod dito eh. Hmm. Pero pinatunayan niya ito. Paano ba talaga to? Ang totoong pagkain. Yung nga, yung kanina. Oh, ito yung tamang ano niyan. Ito sa ano, dito sa Lucas 22:19. Yung pala yung tamang paraan. Hindi naman pala kakagatin si Kristo. Alam mo, nakita mo si Kristo, kinagat mo. Dahil yun ang kanyang laman. Tapos kinagat mo yung liig niya kasi sisipsipin mo yung dugo niya. Hindi pala ganon. Ang tama pala, samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay. At ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kunin ito. Ito'y aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi niya sa kanila at do'y nagsisiinom silang lahat at sinabi sa kanila, ito'y aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon. Hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Yung pala yun, natisod na yung iba eh. Akala nila lalapangin si Kristo. Ano sila? Mga aso? Kumakain ng laman ng tao? So, kaya yung sinasabi po dito na yung tawag dito, nasaan na ba yun? Yung trabs, ayun. Yung transubstantiation, yan, ako'y nabubulol, hindi ko ma-pronounce, ano? Ayan. Transubstantiation. Ayun. Pag-angat po nung ganun ang ginawa ni Kristo kasi, kanin nyo to. Ano ba yung niya, material niya nung gawin niya yun? Tinapay. Hmm. Ito ang aking laman. Ano ba yung material niya yung inangat niya yung na inumin nyo to? Sabi niya, ito ang aking dugo. Ano ba yung material niya? Alak. Oh. Ito ang aking dugo. Sabi niya, inumin nyo to. Yun ang sabi ni Kristo. Hmm. Kaya symbolism ba yun?
Hindi yun symbolism. Nagkakaroon ng transubstantiation sa tuwing iaangat ho yun sa altar at iaalay hanggang sa dumating siya, hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus. Kailangan palang gawin. Sabi niya, do this. Gawin mo ito. Ayan. Ano po, mga kapatid? Oh. Mateo 28:19 hanggang 20, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat, ganun babasahin ni Brad Willie yan ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Utos po ba yung Eucharistia, yung pagputol-putol ng tinapay? Ang sabi niya, gawin mo ito eh. So utos ho ba yun? Pinapagawa no? So naituro ninyo sa kanilang na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Isa ho yung pagputol-putol ng tinapay at saka pag-inom ng kalis eh. Sabi ni Kristo, sumasa inyo akong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bakit? Bakit siya sumasa atin? Kasi nga kinain mo siya mga kapatid. Sa pamamagitan ho ng Eucharistia, mananatili siyang sumasa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yun pala yung physical presence niya na iniwan niya sa atin. Na tinanggal nating mga protestante, mga kapatid. Hindi natin tinanggap. Hindi natin tinanggap. Ang sinasabi, ang sino man na gumaganap ng buong kautusan, natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Tapos nire-reject natin ang banal na Eucharistia. Ito po yung siguro isama ho natin sa ating vocabulary ng pagkikristyano. Ano po mga kapatid? So, ito po mga kapatid, sana po ay may naidagdag po ako sa inyo. Alam ko hindi po ako karapat-dapat na magpaksa ng mga ganito kalalalim na paksa mga kapatid. Wala po akong katungkulan. Ano po? Kaya yung tanong, saan tayo pupunta? Wala po ako sinasuggest po sa inyo mga kapatid na magkatoliko kayo na Roman Catholic. Wala rin ako sinasuggest sa inyo na kayo'y tag dito, na kayo'y Orthodox. At wala rin ako sinasuggest sa inyo na kayo'y magprotestante. Base po sa pag-aaral na ito, kayo na po mamili. Saan nyo gusto? Gusto nyo bang sa Apostolic Church? Doon kayo pupunta, which is your true north? Or gusto nyo manatili sa pagiging protestante na kagaya ng ginagawa ho natin ngayon, mga kapatid. Ang protestante kasi, we are the denomination of Protestant. Born again, Baptist, Iglesia ni Cristo, Sabatista, Mormon, ano pa, kung ano, dami natin. MCGI. Oh, meron pa yung Jesus is Lord. Oh, meron pa Jesus Miracle Crusade. Meron pa tayong Jesus Miracle Crusade. Oh, ang dami ho mga kapatid So lahat po tayo, we are belong to Protestant group. At tayo, nireject ho natin. Merong hindi. Meron nung hindi nag-reject. Inaano nila yan hanggang ngayon. Ewan ko lang kay Pastor Mar kung ina-apply niya yan sa kanyang iglesia. Pero 99% po ni-reject ng Protestant itong iniutos ni Kristong, do this in memory of me. Do this, sabi niya. Kaya mga kapatid, kaya napakahirap po nang hindi tayo nag-aaral ng history ng pinanggalingan natin. Kasi paano tayo pupunta sa paroroonan natin ni hindi natin alam saan ba talaga tayo nanggaling. At hindi rin natin alam saan din tayo babalik. Kaya tama yung sinasabi ni DSR. Tama yung sinasabi niya, o paglabas niyo saan kayo pupunta. Kumbaga, bleh, 'di ba? Hindi niyo alam, 'di ba? Hindi niyo alam. Pero ngayon alam niyo na.
Saan kayo pupunta, mga kapatid? So, maghanap po kayo. Hanapin niyo si Kristo. Ang sinabi niya, siya'y mananatili sa atin. Sa kanyang pag sa langit, ako'y mananatili sa inyo. Sabi niyang ganon. Hanggang sa 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, paano siya mananatili? Sa pamamagitan ng Eucharistia, mga kapatid. Mananatili siya sa atin. Pero it's up to you. Kagaya nga po ng palagi ko sinasabi, hindi ako nagpo-promote ng anumang reliyon. Kapareho niyo po akong Exeter, mga kapatid. Kayo na po ang mag-decide sa inyong mga sarili. Pero this is the reality na hindi ko pinulot kung saan. Na ang Panginoong Yesus, sinabi niya, gawin ninyo ito. Do this. Gawin mo ito. At mananatili sa atin kung tatanggapin natin ang kanyang laman at dugo, mga kapatid, sa pamamagitan ng Eucharistia. At yan po ang isang sakramento na hanggang ngayon pinapractice po ng Catholic. It's either Roman or it's either Orthodox. Pinapractice po nila at saka ng ibang mga Protestant group, mga kapatid. Meron ho, nagpa-practice niyan, mga Protestant group. Hindi naman po lahat ay nireject. Pero karamihan, kagaya sa atin sa MCGI, pinapractice ba natin yan? Hindi eh. Diba? Yung banal na hapunan, Jollibee ang kinakain natin at hindi naman inangat ni Brother Eli sa ano yan, para ialay yan na magiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi. Ayun po mga kapatid. Sa susunod po, hanggang dito po ang aking paksa, mga kapatid, na sana po may naidagdag po akong kaalaman. Ako po hindi eksperto, mga kapatid. Isa lang naman po ako nag-research. Kung meron po kayong hindi naintindihan, maaari nyo pong itanong in a very nice way, mga kapatid. Hindi po tayo dito mag-aaway. Hindi po tayo dito magdidebunk. Ngayon po, kung meron po kayong idea sa patungkol ho sa talata sa paksang ito, pwede nyo rin pong ipaksa next pagkakatipon para na magkaroon po ang mga kapatid ng ibang perspektibo. Ayan. Hindi ho tayo mag-aaway dito na sasabihin niyo mali yan, ganyan, ididibang ko yan. Walang dibang. Ano, wala. Ito po ay ayon sa pag-aaral, no? Ito po ay ayon sa research na walang bias, ano. Ayun po. So, hanggang dito po ang ating pagkakatipon, mga kapatid. Siguro po isasara na muna natin ito. At pagkatapos po nito, kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, ay pwede po tayong magtanungan. Pero isara na lang po muna natin pansamantala.